Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, sa pagkakataon na kami po ay muli ninyong pinagtatagpo sa dakong lugar na ito upang ito ay aming sama-samang papurihan. Salamat din sa pagkakataon na kami po ay muling makakapakinig ng iyong salita. Dalangin namin na kami po ay inyong turuan sa hapon na ito. Hayaan niyo po na ang bawat mensaheng minhi na makakasik sa aming mga puso't isipan ay tumugunawa ng maganda sa aming mga buhay. Dalangin namin, Ama, na anuman po ang mga pangangailangan namin sa hapon ito, anuman po ang aming mga pagdulog sa iyong harapan, ay katagpuin nawa ng iyong biyaya. Patawarin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Anuman po, Panginoon, ang aming mga naging pagkukulang, hayaan niyo po na ang kahabagan at grasya ang siyang magpuno sa bawat isa sa amin. Kami po ay biyayaan ng iyong divine wisdom, sa gayon ay maunawaan namin ang kagandahan ng mensaheng ipababatid, ipahahayag ninyo sa amin sa hapon ito. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aking inalim. Ito po ito sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 20 o Kabanatang 3, talatang 20 hanggang 35.
Let's take our reading to the Gospel of St. Mark, chapter 3, verse 20 to 35. Mark 3:20 to 35. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan yun ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Sinabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul. Nakapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng iisang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayun din naman kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili, nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas. Malibang gapusin muna siya kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan niyo ito, maaaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit, ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinapatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming tao nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po't naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aking mga kapatid at aking ina. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang kanyang salita. Praise God! Pwede na po kayo magsuko sa presensya ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ayan. Maigi naman po at hindi na malakas ang ulan sa inyo. Thank you po. Salamat sa pagbati, sister. Di ko sana sasabihin eh. Anyway, birthday ko po ngayon. Thank you. At muntik na akong di makarating sa inyo kasi sinasakitan talaga ako ng tiyan. No? Nag-aalburuto yung aking tiyan. Sabi ko, kailangan gumaling ako alauna kasi 2:00 dapat makabiyahe na ako. Yun, ininom ko na lahat ng pwedeng inumin. Kapatid. Kaya, yun, awa naman ng Diyos nakarating ako sa inyo ng walang aberya. Ayan. Pag-aralan po natin ang gospel na ito, medyo mahaba siya, pero i-point out natin yung mga mahalaga po na highlights sa gospel na ito. Kung kayo po ay nakakapanood ng mga end of the world movies and mga zombie apocalypse, pansinin niyo yung narrative ng kwento palagi. Laging merong isang astronomer o kaya isang scientist na nakaka-discover na merong isang malaking bato o asteroid na tatama sa planeta at magkokosyo ng malaking damage sa Earth. O kaya naman, pagdating sa mga kwento ng mga zombie, merong isang virus na kakalat at magiging epidemya at ito ay magbubunga ng hindi maganda sa isang tao. Ang narrative palagi ay, pag sinasabi nila yon, majority of the people, hindi sila pinaniniwalaan. Amen? Kapag scientist ang nagsabi, iisipin, naku, ano lang yan, isang siraulong tao, sobrang talino na baliw. Amen? O kaya, mayroong isang paparating, pabagsak na isang bulalakaw. Walang naniniwala sa nag-aanunsyo hanggang sa ito ay mangyari na o maganap. Tsaka pa lang sila maniniwala doon sa
tao na nagbigay ng impormasyon at gagawin nila ang lahat ng paraan para ma-save ang humanity. Ganun palagi ang narrative ng kwento ng mga ganyang pelikula. At halos ganun din po ang nangyari po sa ating Panginoon. Siya po ang katotohanan, sinasabi niya ang katotohanan, ngunit hindi ito tinatanggap ng kanyang mga kababayan, even his own family, mga kapatid. Now, ito pong sermon na ito ay dinedescribe po ang opposition na hinarap po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga tagapagturo ng kautusan, hindi tinatanggap ang kanyang mga ipinapangaral sa mga tao, at pati na po miyembro ng pamilya ng ating Panginoon sapagkat marami ang nagsasabi na siya po ay nasisiraan na ng bait, mga kapatid. Now, bakit po siya gustong pauwiin ng kanyang pamilya? Sa Jewish culture po kasi, mga kapatid, mahalaga po sa kanila yung tinatawag na reputation of the family, yung dangal ng iyong pamilya. Kaya kapag ang pangalan ng iyong pamilya ay nakakalagkad sa isang issue, lalo ang Panginoon pa ay napagbibintangang nasisiraan ng bait o nababaliw, natural na yung kanyang mga kamag-anak ay gusto siyang patahimikin, gusto siyang patigilin, mga kapatid. At hindi lang po iyon, pati po yung dangal ng mga tagapagturo ng kautusan ay nalalagay din sa alanganin sapagkat nadidiscredit sila pagdating sa authority ng Panginoon. Isipin niyo, nakakapagpalaya siya ng mga masasamang espiritu na hindi kayang gawin ng mga religious people. At ang mga tao po ngayon ay mas marami na po ang sumusunod sa Panginoon kaysa naniniwala sa mga religious authority, mga kapatid. Now, sa Palestine po kung saan lumaki po ang Panginoon, when it comes to reputation, napaka-importanting bagay po yan para sa isang pamilya. At yung dangal sa isang tagapagturo ng kautusan, yung kanya ring reputasyon ay masyado nila itong pinahahalagahan, mga kapatid. So, kapag meron ka kasing honor or reputation, mga kapatid, ito yung magsisilbi mong ID or tsapa para i-recognize ka ng publiko Kumbaga, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka makarating, kapag ang reputasyon mo ay kinikilala ng tao, papakinggan ka nila. And in ancient world, mga kapatid, honor was more important than wealth. Kahit mayaman ka, kung hindi ka naman respetado, hindi ka pa rin nila kikilalanin, hindi ka pa rin nila igagalang, mga kapatid. Kaya po, pag ang isang tao po ay mayroong dangal, mga kapatid ko kay Kristo, pwede siyang magsalita, pumunta kung saan, at makakaasa siya na siya po ay i-accept ng mga tao. Amen? Now dito po, hindi sa dinidiscredit ng Panginoon yung reputasyon ng kanyang pamilya. Hindi sa binabastos niya yung mga tagapagturo ng kautusan, but simply, He is putting God's honor above everything else, mga kapatid. Mas pinahahalagahan niya po yung misyon na iginawad sa kanya ng Ama. And because Jesus defends God's honor, He Himself is honorable, mga kapatid. Di ba po ang sabi ng Panginoon? Pinararangalan ko siya at pinararangalan niya naman ako. Pero syempre, dahil sa ginawang yun ng ating Panginoon, meron pong conflict. In defending God's honor, nag-lead po ito sa conflict sa mga scribes at sa sarili niya pong pamilya. Now, meron pong dalawang punto na nais ko pong ibigay sa inyo. First of all, discipleship means enmity with the world. Kapag pinili mong sumunod sa Panginoon, hindi mo talaga maiiwasang hindi ka magkaroon ng conflict sa daigdig na ito Amen po? Kagaya po ng mga religious people na sila yung nire-recognize na magturo ng kautusan, sila yung kinikilala ng mga tao, and then biglang meron isang binata from Galilee na nagsasalita, nagtuturo, at ang sabi pa nga nila, ano to, bagong aral? Pero wala namang bago sa aral na itinuturo ng ating Panginoon, mas may dating kasi yung kanyang pagsasalita sapagkat ito po ay sinasamahan po ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya dahil po doon, gusto nilang
ipahiya, i-discredit yung ginagawang yun ng ating Panginoon. At sila po ay nagbigay ng dalawang accusation against Jesus. First of all, he is demon-possessed. Siya ay sinasaniba ng demonyo. Tignan nyo nga yung katabi ninyo. Sinasaniba na ng antok. Amen? At pangalawa po, he is in collision with Beelzebub, the prince of demons. Now, sino po ba itong si Beelzebub, mga kapatid? Kung nakikinig kayo ng kanta ng Queen, nabanggit itong pangalan na ito. Beelzebub, as the devil put inside of me. Galileo Figaro. Yan, mga ganyan. Ito pong si Beelzebub, isa po ito sa mga kinikilalang Diyos ng mga Palestinian. Siya po ay Diyos ng mga langaw. Diyos ng mga langaw. So, yung kanyang statue, yung kanyang estatwa, mga kapatid, ay katawan ng tao, pero may ulo ng isang insekto or langaw, mga kapatid. Now, ang problema po ng mga religious people, yung kanila pong paratang na iyon sa ating Panginoon ay wala namang silang maipakitang ebidensya. Basta lang nila sinabi na, kaya naman niya nakakapagpalayas ng demonyo, kasi demonyo rin siya Amen po? Nasasabi nila yon kasi ang Panginoon hindi nagmula sa kanilang grupo. Natural, ang Panginoon, naungusan sila, wala man lang sa kanilang hanay na nakagawa ng mga himala na ginawa ng Panginoon, na nakapagpapalayas ng masasamang espiritu, nakapagpapagaling ng mga may sakit. Kaya ang ginagawa nila ay sinisiraan nila ang ating Panginoon. Amen? So, na-bypass at na-step over ng Panginoon ang lahat ng boundary na itinakda ng mga religious people. Pero kung titignan, para po ba ina-approve ng Diyos kung ano man ang ginagawa ng Jesus na ito na taga Galilea? Katulad po ng sinabi ng isang lalaking bulag na ipinanganak. Nung siya po ay tinatanong ng mga religious people, paano kang nakadilat? Paano kang nakakakita ngayon? Sinabi nung lalaking pinagaling ng Panginoon, merong isang Jesus na dumaan. Kilala siya bilang Jesus. Dumura, gumawa ng putik, ipinakid sa aking mga mata, pinaghilamos ako, at eto na, nakakakita na ako. At hindi pa rin yun syempre mapaniwalaan ng mga religious people. Ipinatawag yung kanyang mga magulang. At sabi sa kanyang nanay, totoo bang bulag talaga yan? Inborn siya na ipinanganak mong ganyan yung kanyang kalagayan. Sabi ng nanay, opo, bulag talaga yan Ewan ko nga kung bakit nakakakita na siya. Matanda na yan. Siya na lang ang tanungin niyo. At tinanong uli nila yung lalaki. Sabi naman ng lalaki, in-explain ko na kanina Ba't ayaw niyong maniwala? Gusto niyo bang maging disciple din niya? At siya po ay itiniwalag. Sabi ng mga religious people, alam namin masama yung taong yun. Pero sabi ng bulag, kung masama siyang tao, bakit napadilat niya ang aking mata? Ibig sabihin, kayo, mga religious people, ang katagal nyo na sa templo, turo kayo ng turo, wala kayo ni isang bulag na napadilat. Samantalang yung Jesus na sinasabi niyong masama, ay nagawang padilatin ang aking mata na alam naman natin sa simula't simula pa, walang nakakagawa ng ganun, maliban na lang siya ay kinakasihan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi yung method po nila ay nalagpasan po ng ating Panginoon. Hindi nila ma-explain, that's why the easiest thing to do is to attribute the work of Satan. Ganun talaga pag hindi mo maipaliwanag, sabihin mo na lang masama. Amen? Parang yung mga matatanda noong araw, pag Semana Santa, huwag kayong maliligo sa ilog. Masama. Diba? Wala namang explanation, basta lang masama. Yung pala, syempre may mga taga-syudad, magbabakasyon sa probinsya, hindi nila kabisado yung ilog, hindi nila kabisado yung sapa, maliligo, Semana Santa, ayun, nalunod. Kaya para wala nang malunod, sabihin na lang, basta masama.
Hindi mo ma-explain eh. Pag may patay, may lamay, huwag kang magwalis. Bakit po? Basta masama. Di ba? Pag ililibing na, huwag nang lilingon. Pag uwi, kailangan maghuhugas. Bakit po? Basta masama. Pag hindi mo ma-explain, sabihin mo na lang, basta masama. Ganun po yung mga religious people eh. Hindi nila maipaliwanag kung paano ang isang 30 years old from Nazareth, no, tubong Galilee, nagmula sa Nazareth, ay nakakapagpalayas ng masasamang espiritu. Kaya sabi nila, kaya niya napapalayas siya kasi ganun din siya eh. Amen po? Kaya yung accusation na yun ay binigyan ng Panginoon ng dalawang pag-refute, mga kapatid. Una, it is illogical to ascribe Jesus' exorcism to Satan. Sabi ng Panginoon, paano ako magiging demonyo na ano yun yung sarili kong gawa, wawasakin ko? E di syempre kung demonyo ako, di ko gustuhin ko, maraming sinasaliban eh. Di ba? Kasi nga, demonyo ako, pabor nga sa akin na maraming possess. Tatawagin niyo pa akong Beelzebul. Nakita na ba kayo ng isang negosyante na kakalabanin niya yung sarili niyang negosyo? Kunyari, meron siyang litsunan ng manok. Ba? Ano ba yan? Wala man lang akong kakompetensya. Magtayo pa nga ako ng isang litsunan para kompetensyahin ko yung sarili kong negosyo. Wala namang ganun, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, malibang itali mo muna yung may-ari o yung malakas na tao bago mo siya mapagnakawan. Ibig sabihin, kung gusto mong pasukin ang isang sambahayan, kailangan igapos mo muna. Alam niyo sa mga malalaking mga tawag nito, yung mga sindikato, kung bakit sila nabubulilyaso, meron isang kumakanta. O kaya merong isang hindi nagkasundo sa partihan, biglang ibinulgar. Nakapanood nga ako noon sa bitag, yung pagawaan ng Cropec. Parang hindi yata siya napasahod ng amo niya. Binidyohan niya yung paggawa ng Cropec. Ang dugyot, di ba? May ipis, yung mantika, Diyos ko po. Pero hindi yun mangyayari kung walang inside job na naganap, di ba? Yun yung sinasabi na, itali mo muna yung nasa loob bago mo pasukin at pagnakawan. Kasi kung ako ay masamang espiritu at magiging divided ako at ang aking mga minions, edi hindi magtatagal ang aking kaharian. Yun po ang punto ng ating Panginoon. Kaya it is illogical, mga kapatid. Ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanya pong pag-exorcist, mga kapatid, yung gawa ng kaaway ay napaparalyze. Ibig sabihin, yung kingdom of God ay nagkakaroon ng advancement. Makikita mong kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos kapag yung mga gawa ng kaaway ay nasisira. Amen? Yung kanilang mga kuta ay nayayanig. But it doesn't mean na divided sila. In fact, ang hindi nga nagkakasundo, Kristiyano eh. Amen? Kapwa kamananampalataya, sisiraan. Diba? Pag hindi mo kasama sa faith mo, kapag kaiba kayo ng interpretation sa isang verse, sila nagbabangayan. Kaya ang kaaway, pinagtatawanan tayo eh. Kasi sa halip na mag-advance tayo, sa halip na mas lumawak yung ating ma-occupy, matuturuan ng Word of God, tayo mismo nagbabangayan. Amen? Kung si Satan yun, hindi ganun ang kanyang gagawin kasi ang gusto niya nga, mas marami siyang tao na maipahamak kaya nai-equip niya yung kanyang mga kampon. O ikaw, dito ka, ikaw, ganyan ka, ganito ang gagawin mo. Kasi hindi naman siya omnipresent kagaya ng Diyos. Meron lang siyang isang lugar na doon siya nagpe-penetrate.
Kaya nga merong mga tinatawag na familiar spirit, mga kapatid. Now, the exorcism of Jesus are concrete proof that the kingdom of God is advancing. Sabi po ng Luke 11:20, nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya, sa halip na yun ay i-judge bilang gawa ng kaaway, ay mag-iingat po tayo mga kapatid kasi baka doon po tayo bumagsak sa paglapastangan sa gawa ng Espiritu Santo. So ito po yung ikalawang refute ng Panginoon. It is dangerous to ascribe the work of the Spirit to the work of Satan. Isipin mo yung gawa ng Espiritu Santo, pagpapagaling, pagbuhay ng mga patay, pagpapalayas ng masamang espiritu, i-attribute mo sa gawa ni Satanas, ay paglapastangan po yun, mga kapatid. Kung hindi ka man naniniwala, halimbawa sa isang manifestation, hindi ka naniniwala sa tongues, hindi ka naniniwala sa slave, huwag ka na lang magsalita ng kung ano-ano. Kasi meron naman talagang galing sa Holy Spirit, meron din namang galing talaga sa kaaway, pero para maiwasan mo yung ganoong pagja-judge, huwag ka na lang magsasalita ng masama. Paano kung galing pala talaga yun sa Diyos, hindi nagkasala ka pa? Noong inuusig po ng mga Pariseo, ang mga early Christians noon, merong isang nagsabi, I think si Gamaliel, basta Pariseo din siya. Abayaan nyo na yung mga Kristiyano na yan, mga tagasunod ni Jesus. Kasi kung yan ay gawa ng tao, hindi magtatagal, mag-aano rin yan, tawag nito yung magko-collapse, magkakawatak-watak din sila pag nawala na yung kanilang pinuno. Kagaya ng mga zealots, yung mga makabayan, kasi gusto na nilang madethrone ng Roman government eh. Pero sabi niya, kung yan ay gawa ng Diyos, tapos inuusig pa natin, lalabas pang kaaway natin o kinokontra pa natin kung ano yung kilos na ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Amen? Kaya maging maingat po tayo sa pagbibitaw o pagdidiscredit ng isang bagay. Minsan makakita po tayo ng mga nagtatangs sa gawain. Tapos ikaw naman, tawa ka ng tawa sa gilid. Kasi di mo kaya. Amen? Pag ang isang bagay ay hindi mo maunawaan, hindi ibig sabihin mali sila. Hindi mo lang nauunawaan. Sa lawak po ng daigdig na ito, marami pa talaga tayong bagay na hindi naiintindihan. Amen po? Kahit ako sa tagal ko ng preacher, hindi ako naka-experience ng ganun na nagtatangs. Kasi kapag pinilit ko, dinadaya ko ang sarili ko na wala namang invoke sa akin ang Holy Spirit, wala namang udyok na magtangs ako, makikigaya lang ako, dinadaya ko sarili ko. Na kapag altar call at natumba yung mga tao at di naman ako natutumba, dinadaya ko ang sarili ko. Pero kahit hindi ganun yung aking pananaw, quiet na lang po ako. Kasi nire-respeto ko yung faith ng iba. Doon sila tinawag eh. Amen? Kagaya nung sharing ni Brother Ariel kagabi sa Ambel, na nung siya ay binata pa, laging masakit ang kanyang ulo. Umattend siya sa isang prayer meeting at doon nga, na-slain siya. Pag-akyat sa stage, natumba siya. Ang lakas ng pagkabagok ng kanyang ulo. Nawala yung migraine niya. Sasabihin ko bang hindi totoo yun? Hindi ko naman na-experience eh. Siya ang naka-experience nun eh. Amen? Nag-share din ako nung nakaraang Tuesday tungkol po sa nangyari sa aking kapatid na nasaniba ng masamang espiritu nung nag-aaral pa siya sa Pasig. Naglaro sila ng Spirit of the Glass. Pero alam niyo mo, may mga disciple na hindi naniniwala sa akin.
Di ba? Sabi nila, ano lang yan, parang depression. Sa loob-loob ko lang sana hindi mangyari sa inyo. Kasi ako hindi rin ako naniniwala nung una Pero nung nangyari sa kapatid ko, sabi ko, totoo pala yung ganito. Mga kapatid. Kaya, yung kanilang accusation, calculated as offensive. Kasi, yung gawa ng banal na espiritu ay pinagbibintangan mong gawa ni Beelzebul. Amen po, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, mapapatawad ang lahat ng kasalanan, maliban sa kalapastanganan sa Espiritu Santo. Yung gawa ng Espiritu Santo ay pagbintangan mong gawa ng isang demonyo. Amen, mga kapatid? Kaya tayo pinapatawad po tayo ng Diyos. But it doesn't mean na pag gusto nating maka-offend, wala na tayong pakialam sa pakiramdam ng iba, sa paniniwala ng iba, porket minority sila. Kasi ano yan kumbaga, kaya tayo acceptable kasi majority tayo, pero may mga sekta kasi na iilan lang yung members nila, kaya tawag sa kanila kulto. Kasi kakaunti, tsaka yung kanilang gawi ay kakaiba. Kagaya nung nagpo-prosesyon sa Nueva Ecija na nakaputi, na may talukbong yung ulo, tapos may kandila. Siyempre, lahat ng tao matatakot. Ikaw ba naman, mag-prosesyon ka ng madaling araw. Sino ba namang di matatakot sa'yo? Tayo rin naman, nagpo-prosesyon. Pero walang talukbong ang ulo. Diba? Kasi nga, yung practice nila ay iba, kaya na sila ay na-equate as cult, mga kapatid. Amen? So, iwasan po natin na maging blasphemous sa gawa ng Espiritu Santo. A person who has blasphemed the Spirit in such stage is deprived by repentance, remorse, or contrition before God. Yung mga tao daw po na lumalapastangan sa Espiritu Santo, mas lalo pang tumitigas ang puso, pinaninindigan yung kanilang accusation sa gawa ng Holy Spirit. Like for example, si Pura Luca Vega. Familiar ba sa inyo yun? Yung drag queen. Ito para maintindihan ng ibang mga senior. Ito pong si Pura Luca Vega. Siya po ay isang performing artist na kumukopya siya ng isang mga character na bading siya. Kumukopya siya ng mga character at kinikengkoy niya. At kinopya niya ang itim na Nazareno. Kasi yung costume niya pang Nazarene. Tapos meron pa siyang mga parang sikat-sikat ng araw, tapos naka ano pa siya, kulay, ano bang kulay yun? Maroon. Parang ganito, pula. Tapos doon sa club na kanyang pinagpe-performan, tinutugtog yung Ama Namin na remix. Yung hip-hop, yung Ama Namin, sumasalangit, gano'n. Ay, yung mga nagka-club naman, parang tuwang-tuwa pa sila kasi kaganon-ganon sila Pero alam niyo mo, sa halip na ang dami niyang negative comments na natanggap, mga kabin-kabilang pambabash sa kanya sa social media, wala siyang pakialam. Talagang tinayuan niya pa yung kanyang ginagawa na karapatan niya yun as a performing artist. Kalayaan niya daw yun. Kaya ano po ang nangyari sa kanya? Siya po ay kinasuhan. Meron siya mga lugar na hindi na pwedeng puntahan sapagkat siya ay naging persona non grata. Kinasuhan siya, I think, ng ilang senador, ng ilang politician. Siya ay nakulong. Pero alam niyo, sa halip na magpakumbaba, talagang pinanindigan niya yung kanyang ginawa. Nag-fundraising pa siya para meron siyang pang-bail doon sa kanyang kaso, mga kapatid. Oo, binibigyan tayo ng karapatan, pero it doesn't mean na aabusuhin mo yun at mang-aapa ka ng paniniwala ng iba. Di ba ho?
Gawin mo yan sa iba, sa Muslim. Gawin mo yan. Ewan ko kung hindi ka, kung sikatan ka pa ng umaga. Di ba ho? Si ano nga eh, si Marie Emanuel, magaling na ano yun, na preacher, habang siya ay nangangaral dahil may na-offend siya na follower ng Muslim. Habang siya ay nagtutok, sinaksak siya. Tinamaan yung mata niya, kaya bulag na siya ngayon. Si Marie Emanuel, magaling din magpaliwanag yun, mga kapatid. Subukan mong gawin yan sa ibang pananampalataya. Kaya, alam nyo, ang mga Katolik nga, kung tutuusin, ano pa tayo eh, mabait pa tayo eh. Diba? Binibigyan natin ng pagkakataon yung iba na pagsisihan nila yung kanilang mga kasalanan. Kaso may mga iba talagang tao na abusive. Dahil hindi ka kumikibo, lalo kang aabusuhin. Amen? So, dito ho mga kapatid ko kay Kristo, ipinapakita lang ng Panginoon na mayroong limitasyon sa lahat ng mga bagay. Oo, nandyan ang mercy ng Diyos, nandyan ang kanyang pagpapatawad, pero huwag kang aabot doon sa punto na pati yung gawa ng Espiritu Santo, pagbibintangan mong gawa ng demonyo. Amen? So mag-iingat po tayo sa ating mga accusation. So nararanasan po yan ng Panginoon dahil nga po gusto siyang patigilin sa kanyang pangangaral. Meron pong isang German preacher na ipinabilanggo ni Hitler nung panahon po na inuusig niya ang mga Hudyo at nilalagay sa chamber. Ang pangalan niya ay Martin Niemöller. Hirap banggitin ang apelyido niya eh. Ito pong preacher na ito ay ipinakulong niya ng 8 taon. At naisip ni Hitler sa halip na ito ay kanyang bitayin, baka yung mga followers nito ay mag-revolt sa kanya. Ang ginawa niya, ipinakausap niya na lang sa kababata nitong si Martin. So, mula po doon sa pagkakakulong, binisita po ito ng kanyang kababata. Sabi po nung kanyang kaibigan, Martin, why are you here? Bakit ka nakakulong? Anong ginagawa mo dito? Parang ang gustong sabihin nung kanyang kaibigan, huwag mo nang kalabanin si Hitler. Kumbaga, sumang-ayon ka na lang para huwag mo nang danasin yung paghihirap na ito alang-alang kay Kristo. Ang sagot naman po nitong si Martin, my friend, why are you not here? Kaibigan, bakit hindi kita kasama dito? Yun po yung problema eh. Marami po mga mananampalataya. Mas pinipili po nila na i-identify sila ng mundo kaysa ma-identify sila na tagasunod ni Kristo. Lalo na yung mga politician, mga celebrity, mga public figure, para lang hindi sila mabash. Ano pong ginagawa nila? Umaayon na lang sila sa gusto ng mundo. Ngayon pa naman, pag nagpahayag ka ng opinion mo, kabi-kabila ang aabutin mong mga negative comments. Kagaya ngayon, mainit ang balitaktakan pagdating sa divorce. Di ba? Pag nagpahayag ka na against ka doon, naku, humanda-handa ka talagang babanatan ka ng netizen. Meron niyang isa senior siya. Talagang kinawawa. Dahil pinanindigan niya na hindi dapat yan ipasa sa ating bansa. Talagang pinagtulong-tulungan talaga siya. Amen po mga kapatid. Kaya ho, kung tayo po ay magiging tagasunod ng ating Panginoon, kung ano po yung magiging stand mo, kailangan panindigan mo talaga eh. Amen? Hindi pwede yung pag nasa harap ka na ng ibang tao na may ibang paniniwala, tiklop ka na. Amen po mga kapatid. Kita niyo ho yung isang preacher na nangangaral, I think sa Canada. Pagdaan ng LGBT community, talagang
Yung kanyang faith, ipinapangaral niya. Anong ginawa sa kanya? Binaril siya. Ganoon na ano ang Western ngayon. Sa atin naman, di naman sila ginajudge, di naman sila pinipersecute. In fact, ano nga sila kumbaga, ina-accept na nga sila Kaso ang problema naman sa iba, accepted na nga pinopromote pa lalo, parang lalo pang pinapangalandakan. Pag pumunta ka dyan sa may C5, may isang ano dyan, billboard na malaki ng close-up ng dalawang lalaking parang maghahalikan. Ganun na sila ngayon. Alam nyo, sa Uganda, pag ipinakita mong parang ano ka, yung babakla-bakla ka, patay ka. Kaya ngayon, ang Uganda, mainit sa kanila ngayon ang Amerika. Gawa ng meron sa kanilang punishment yung pagiging homophobic. Mainit na issue kasi yan mga kapatid. Pero yung kanilang presidente, naninindigan na sa aking bansa, hindi pwede yung mga ganyan. Amen? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? So, ganun po talaga Pag sumunod ka sa aral ng ating Panginoon, makaka-encounter ka talaga ng mga taong babati ko sa iyo. I-oppose ka talaga sa iyong pananampalataya. Kasi kahit ang Panginoon, sarili niyang pamilya, ay gusto siyang patigilin sa kanyang pangangaral. Amen? So lagi po nating tatandaan na bago pa tayo kamuhian ng mundong ito, ay kinamuhian na nila ang Panginoon. Natural, kung tayo ay magiging tagasunod ng Panginoon, kakamuhian din nila yung ating mga magiging lifestyle. Amen, mga kapatid? So another thing, discipleship means membership in the family of faith. Sabi po ng isang alagad ng Panginoon, si Pedro, Panginoon, nakita po ninyo, iniwan namin ang lahat. Ang aming pamilya, ang aming lambat, bangka, hanap buhay, mga magulang, pati na aming asawa at mga anak, ano naman po ang meron kami. Sabi ng Panginoon, sino mang nag-iwan ng kanyang mga mahal sa buhay, alang-alang sa mabuting balita ng kaligtasan ay tatanggap ng makasandaang ibayo nun, ngunit may kalakip na pag-uusig. So, ganun po talaga. Huwag na po tayong magulat kung sarili mong anak, asawa ay binabatikos ka sa iyong ginagawang paglilingkod. Amen? Ako nga po nung nakaraan lang, napanood pa ni nanay yung pagpapatotoo ng aking asawa. Pero alam niyo, naranasan ko rin na questionin ako ng asawa ko sa aking paglilingkod. Akala ko hindi yung darating sa buhay ko. Nangyari din sa akin. Sabi niya sa akin dati, proud talaga ako, preacher ng pangasawa ko. Pero after niyang mga anak nung pangalawa namin, ubos yung ipo namin, talagang, kasi ano siya nasesaryan siya, ubos yung halos 70,000 namin, may utang pa kami. Dumating sa punto na talagang walang-wala kami. Ako po, di naman ako mahilig magbasa ng mga chat messages niya. Ewan ko ba nung araw na yun, parang naisipan kong buksan. Tapos nagbasa ako dun sa isang GC nila sa trabaho niya. Naku, ako pala yung paksa. Sabi ko, ba't ako pinag-uusapan dito? Parang ang dating tuloy, yung mga katrabaho niya, pinapayuhan siya na, sabihan mo yung asawa mo na, kasi nabanggit ko sa asawa ko na masaya ako sa pagpipreach. Ang galing ng mga katrabaho niya, inuuna niya pa kaligayahan niya kaysa sa pamilya mo. Parang ganun, parang napakawalang kwenta kong tatay. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagsusumbong sa mga katrabaho mo? Hindi ka naman nila maiintindihan Iba yung mundo nila, iba yung mundo natin. Hindi naman kami taga-kabilang mundo. Ibig ko sabihin, kung papayuhan ka nila, hindi yun yung pinakatama kasi
Hindi nila maiunawaan yung calling ko. Kaya yun. Ano pa lang yun? Siguro, wala pang isang man. Parang feeling ko tuloy, ako yung nagka-postpartum eh. Oo, kasi, parang, sabi ko, Lord, kine-question na ako ng asawa ko. Kasi, di ba, uuwi ka, sabi ko, bakit? Nagutom ba kayo sa akin? Hindi naman ah. Sabi ko, ganun. Hindi yun, na-realize niya rin na ganun talaga kapag nagpamilya ka, dadaan ka talaga sa kagipitan. Sabi ko, ano bang asawa gusto mo? Yung nagbibisyo? Sabi ko sa kanya. Kung umaalis man ako, dahil humahayo ako. Sabi ko, saan ka nakakita ng asawa na bahay, simbahan lang. Tapos pag nasa bahay, ako naglalaba, ako lahat. Tigasin ako eh. Di ba? Tapos, sabihan mo ako na ayaw ko man lang mag-level up. Kasi ang gusto niya, mag-teacher ako. Kagaya nila, yung mga kasamahan kong nag-teacher ngayon. Sabi ko, hindi ko naman nakikita yung sarili kong maging teacher eh. Dati gusto ko, ngayon ayoko na. Mahirap maging teacher ngayon. Masyadong sensitive mga bata. Tsaka hindi naman ako board passer. Ang tagal ko nang graduate, dapat noon pa ako nag-exam. Ang tagal ko nang graduate eh. Tsaka wala na yung puso ko doon. Masaya ako sa paglilingkod. Kaya alam niyo, mga na yun, para bang, parang down ko. Pero sabi ko, hindi, ganun talaga kasi, lingkod ka nga ng Panginoon. Sarili mong pamilya, questionin yung paglilingkod na iyong ginagawa. Pero awa naman po ng Diyos, yun ay na-overcome namin bilang mag-asawa. Kasi nagkwento sa akin yung nanay ko, nagkukwento daw yung sister wife ko. Sabi niya, Ma, na-realize ko bandang huli, ang asawa ko lang din pala ang kakampi ko. After all, yung mga katrabaho ko, yung mga kaibigan ko, matapos kong daingan, wala rin namang naitulong. Bandang huli, asawa ko pa rin yung sumasalo sa akin. Kaya alam niyo, after po noon, the next Monday, bigayan na ng mission order. Talagang parang ipinamukha sa kanya ng Diyos na hindi siya nagkukulang sa kanyang mga lingkod eh. Kasi nung week na yon, biglang dalawa yung anniversary na magtutok ako. Isang IT, tsaka isang MC. Nagkasabay sa isang linggo. Tapos MC pa ako sa Teresa yung time na